Sa ngayon, ito na yung huling artwork ko na related sa bakasyon namin ng wife ko nung pumunta kami ng Hanoi, Vietnam. At isa to sa mga pinakapopular na pagkain din sa buong mundo, which is itong banh mi. Anyway, it's another kwentuhan with artwork. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala at ako nga pala si Kyle Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. At total, nandito ako rin naman sa YouTube channel ko. Pwede mo na rin mapanood yung full video nung day 1, day 2, day 3 nung nando kami ng wife ko sa Hanoi, Vietnam. At sobrang sayang experience niyan. Unforgettable moments talaga nung nandun talaga kami. But anyway, balik tayo sa topic, which is itong banh mi. Ano nga ba itong banh mi? Para sa akin, isa lang tong footlong. Pero ang iniba lang yung tinapay kasi medyo French style. Kasi baguette or baguettes yung yung tinapay na ginamit, yung medyo matigas. Tapos yung palaman niya, karne, pwedeng chicken, beef, pork, na may mga gulay na kasama gaya ng carrots, tsaka cilantro. May mga nakahalo pa kaso hindi ko na ma-recognize, basta kain lang ako ng kain yan. Given naman sa isang lugar kapag maraming turista talaga na bawat corner or kalsada ng lugar, nagkalat talaga yung mga kainan. Especially itong mga banh mi, bun cha, or pho. Yan yung mga pinakasikat na pagkain sa Vietnam eh. Pero itong banh mi, siguro kakainin ko lang to mga twice a month. Hindi kagaya ng bun cha na kaya ko siyang kainin ng every 2 days. Yan, game ako dyan. Yung banh mi kasi, although may tinapay siya, or para sa akin kasi pag nagtinapay parang goods na siya pang merienda. Kaso sa edad ko, hindi na kasi ako mahilig magmerienda eh. Kadalasan lunch at dinner na lang meal ko. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi masarap yung banh mi. Pwede nyo rin naman siya araw-arawin kasi bukod sa mura, sobrang healthy ng pagkain na yun. Kasi ang ganda na rin ng combination eh. May tinapay ka na, may karne, tapos may mga gulay. Tapos yung lasa rin mismo ng karne, parang minarinade yata ng isang buong araw kaya lasang-lasa din siya. Kunyari na busy ako at hindi ako makapag-asikaso ng pagkain ko, tapos merong malapit na nagtitinda niyan dito, siguro pwede ko na rin naman din siyang orderin para kainin. Yan na din yung magiging kong hapunan. Kasi napakabigat din naman niya sa tiyan. Bukod doon, sobrang affordable niya. Siguro kung sa pesos i-convert, mga 50 pesos lang siya. Tapos sobrang laki niya na. Pwede na eh, goods na talaga eh. Kaysa kumain ka ng burger na buy one take one or footlong, bukod sa bitin na wala pang kasustansya. Kaya naisip ko kung magtatayo ako ng business tapos pang itatapat ko sa mga burgeran tsaka sa footlong, siguro itong banh mi. Kaso may kakaibang unique na lasa talaga to eh, na parang sa Vietnam mo lang na matitikman. So yun. At anyways, gumamit nga pala ulit ako dito ng watercolor. Kasi parang mas kaya ko i-achieve yung gusto kong i-achieve dito na resulta. Bukod doon, napaka easy access lang nito sa mga art materials na meron ako. Tsaka syempre, kompleto pa yung kulay. Pwede ko pang dalhin or subukan outdoor. So, yun lang muna yung kwento ko for today. So, here's the result!